Si Presidente Duterte po ay nagsasalita raw mula sa kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang puso nang sabihin niyang wala raw siyang pinatay. Leche! Baka sumobra tayo. Leche, hindi mo masama yun. Gatas yun eh. Leche! Ayan, di ba? De leche. Licho naman yun. Bagay yung de leche kay Rocco eh. Mantika yan. Akalain ninyo sa kabila po ng pag-amin ni Presidente Digong nyo, mga kaibigan, na siya maraming pinatay. Ha? Sabi ni... Wala man na siya ni-trigger o pusil, maski isa. Wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggab. Hina-accusations 9 kabuo. Asa man ang 9. Nakakatawa kayo, no? Nung mga pag-amin ni Presidente Duterte na marami siyang pinatay o pinapatay, yan sinasabi niya at the height ng mga protesta, ng mga reaksyon mula sa international community. At dahil sa buwisit niya sa pagpuna ng international community leaders na nagmamalasakit sa kapakanang pantao, nasasabi niya yan in between yung mga pinatay ko niya, gano'n. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Aywan ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. Yung pa lang second, Mr. Chair. Umaamin ka na, may pinapatay ka. Dami niyang sinabing ganyan. On many occasions. At ito'y sa harap ng pagkondena ng international community sa ika nga po'y pagdapurak ng gobyernong Duterte sa sa human rights, kapakanang pantao, karapatang pantao. Kaya natataranta, hindi mapakali si Sara Duterte, di ba? Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kita mo, nagwawala na. Nagwala na ngayon. At si Sara Duterte, alam naman ninyo, ambisyosa yan. Di ba?
Kung naging anak siya ng presidente, presidential timber na rin siya. Ganun na ngayon dito eh. Ako kayong mga DDS, DDD, kayong mga DDD, na Dutertaning, ang masasabi ko sa inyo, kung tutuusin, hindi kami ang kalaban ni Digong nyo. Kayong mga DDD, Kami ba umimbento niya mga pinagagawa nilang yan? Yung ba mga pinagagawang kamalian ni Presidente Duterte, kami ba gumawa? Hindi, di ba? At wala rin kami sa posisyon para manipulahin siya. Bakit tayo nagbago ng isip? Dati, tumulong tayo maging presidente yan sa programa. Dito, sa himpilang ito, nagsimula kami. Dito, sa DWBL. Mga kaibigan, 2015 yun eh. Bakbakan na eh. Maaga pa lang, decided na kami, Duterte. Kinakampanya namin, libre. Wala. Sino bang tumarantado sa, bakit ba natin siya pinili no? Sapagkat nung oras na yon, siya ang inaakala natin na tamang presidente para maiwasto ang lahat ng kamalian sa gobyerno. Yun yung akala natin. At yun din naman ang sinasabi niya, di ba? Ano nangyari? Tayo ba nagwalang hiya? Tayo ba na kumampanya para sa kanya ang nagwalang hiya? Hindi, maganda ang layunin natin sa bansa natin. Sino sumira? Sila, di ba? Yan ba mga ginawa nilang kamalian eh? Sino ba gumawa niyan? Di ba sila? Sabi ko nga, ginaya pa nga ako nung iba eh, di ba? Nung bandang huli na eh. Ang babala natin, tandaan ninyo, kasaysayan na yan. Ang magpapabagsak sa iyo, mga kasama mo. Katulad na nangyari kay Marcos. Kasaysayan eh. Sa panahon ni Erap, ganun din eh. Di ba? Suwapang na nga yung presidente, suwapang pala yung kasama. Di ba bagsak ka nga? Di ba? Kami ba ang kalaban ng gobyerno? Hindi kami ang kalaban ng gobyerno. Ang sinasabi natin, puro, ito ang gawin ninyo. Mali ang ginagawa ninyo. Ito po si Percy Lapid. Ang bayan ko'y Maraming salamat at magandang yumaga! Kat Fat de Castro. mabuhay ng buhay na sa bayan ko'y